Hello mga kababayan, magandang umaga po. Isang pagbati po para sa ating lahat na magandang umaga po. So painit na po mga kababayan, mga nangyayari sa bansa po natin. So pakinggan po natin yung mga balita ngayon sapagkat mainit na po. Nagalugarin ang lahat ng mga legal na paraan. Saad pa ng PCO, standard procedure ito at hindi isang pagbabago sa posisyon sa naturang issue. Gayunpaman, tiniyak ng Malacanang na nananatiling handa ang administrasyon para sa anumang senaryo. Nauna nang sinabi ni Marcos na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sakaling magpalabas sila ng arrest warrant laban kay FPRRD at iba pa. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi na kinakailangan ang DOJ legal briefer kay PBBM. Maliban na lang kung may plano na baguhin ang posisyon ng bansa tungo sa ICC. Inilahad pa ni Panelo na ang pagsuko kay FPRRD sa ICC ay malubhang paglabag sa konstitusyon. I do not think our force of the Philippines, PNP, will violate the Constitution by surrendering our sovereignty. That's in violation, in gross, great violation of the Constitution. But binabayaan natin po yan. Sa isinagawang peace rally ng maisog sa Dumaguete City, isa rin sa mga paksang nabanggit ni dating Pangulong Duterte ay ang isyu ng umano'y pagpapahuli sa kanya ng ICC dahil sa drug war noong panahong siya pa ang Pangulo. Nanindigan si FPRRD na hindi siya patitinag sa banta ng ICC na warrant of arrest. Wala akong pakialam. Pero sa bayan ko, nasaan kayo yung panahon na kailangan namin ng tulong mo? Kayo. Tawad, pupunta kayo dito. Presuhon ko di mo. Bastos yung ginagawa ninyo. Bastos yan ko kayo. Huwag kayong magpa-alimpi ng puti. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News. Ayan po mga kababayan, walang pakialam si former President Duterte sa mga ICC. So tama lang naman na wala siyang pakialam dahil hindi po tama yung gagawin ng mga dayuhan na yun. At ito pa po mga kababayan, sayang ang person na si ex-PDEA agent Morales. kakalungkot po. Ni Almar Forzuelo. Ako sasabihin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Ito ang mga katagang binitawan ni former PDEA agent na si Jonathan Morales sa eksplosibong panayam ng SMNI News matapos ang ginawang pagtatanong sa kanya ni Senator Jingo Estrada sa ginawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong nakarang araw. Sa nasabing hearing kasi, paulit-ulit na binabanggit ni Senator Estrada ang background ni Morales kaugnay sa serbisyo nito sa pambansang pulisya at sa kung paano ito nakapasok sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Let me invite you to who you are. Yes, Senator. You were admitted in the PNP when? 1993, Senator. Exact date. Teka na. Simula. 1993, Kailan ko natanggal? saan yun, Senator? Ha? Saan po, Senator? Through the service. Sa PDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na respect yan, Your Honor. You were admitted, you said that 1993. Correct? Admitted to the PNP, Your Honor. Ayan po mga kababayan, napapansin nyo po itong si Senator Jingo Estrada ayon kay former
agent ng PDEA na walang kwenta yung yung pag imbestiga, hindi siya marunong mag-imbestiga. So sayang lang daw yung pinapasahod ng taong bayan sa kanila. So actually po mga kababayan, kung ako yung tatanungin po, so nakukulangan po ako at nasasayangan po ako. Dahil itong tao na to, si Senator Jinggoy Estrada, dapat po sir, huwag mo sayangin yung pangalawang binibigay ng mga taong bayan sa iyo bilang manungkulan isang senador. O, nakakadismaya po. So dapat galingan niyo po sir, dahil huwag sanang mawala ng tiwala yung mga kababayan po natin, sapagkat napapansin ng karamihan po na hindi po tama yung mga banat mo kay Mr. Morales po. Actually po, kung tutuusin, wala namang kinalaman si Mr. Morales dito, dahil hindi naman siya yung nagpalabas ng issue niyan, kundi si Madam Maharlika po. So bigla lang po napalantad si Mr. Morales dahil nakita niya yung mga dokumento na inipublic po ni Madam Maharlika po. So para actually para sa akin, wala akong nakikita na paninira ni Mr. Morales po. At ang sa akin naman, ang mga Pilipino kasi ayaw tumanggap ng pagkakamali. So para po sa akin, kung totoo man yung mga dokumento o hindi, ay wala namang siguro problema doon, dahil past na yun. So paliwanag lang ang kinakailangan po. Kung hindi totoo, wala namang problema. Kung sakali totoo naman, ay lahat naman tayo ay nagkakamali po. Wala pong perpekto dito sa mundong ibabaw. So pwede tayo magbago kung ano man yung mga nagawa natin. Kung sakali lang hindi ko sinasabi na totoo na yun. So opinion ko lang po ito mga kababayan, na lahat tayo ay pwede magbago po. Minsan nakakadismaya po yung mga sistema po ngayon. And somehow yung ating mga pangarap ay gusto. So ito sana ang magandang mensahe po ni Mr. President kung natuloy lang po. So ito yung pinakamagandang mangyayari po sa bansa po natin. Kasi para po sa lahat ito pakinggan po natin yung pagbablog po niyang kapatid po natin na si Jojo D. Guzman po. Ito nating tuparin. Pero kung hanggang nangangarap ka lang naman ng gising, abay walang kwenta. Hindi lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. Pangarap. We have not yet reached, we have not yet achieved that aspiration. Parang familiar yung sinabi niya. Hindi pa tayo nakaabot doon, pero malapit-lapit na.
if I'm not mistaken, December 20, talagang buwag na talaga yung Uniteam. And speaking of that, tingnan nga natin yung sinabi. Oh my God, wala na SONA, no? Wala nang gutom. Pangarap mo walang gutom. Sabagay, pangarap parang kung ito yung sinasabi oh my God, wala nang gutom. Talagang buwag na talaga yung Uniteam. And speaking of that, tingnan nga natin yung sinabi ni Marcos doon sa sinasabi niyang Uniteam na ito. Ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko simple lang. Wala nang Oh my God, wala nang gutom. Grabe. Yun po mga kababayan, yan yung ibig ko sabihin na sana po yun ang natuloy o natupad yung sinasabi po ni Mr. President na simple lang po ang pangarap niya para sa bansa po natin. Yung wala nang magugutom na mga kababayan po natin na mga Pilipino. So napakaganda po. Yun ang pinaka number 1 na mensahe po. Ang problema po, biglang biglang lumubog yung mga mensahe niya dahil hindi po natupad. So nakakalungkot po mga kababayan. dito, dahil sa naging desisyon ng Korte, hindi parlade na palakasin ba ang legal roster ng NTF-ELCA na magpusuporta na ng hukuman. Surrender na po yung Patuloy namin mga detalye, mabawasan ng Department of Education ng 15. muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sumasamba. Sunshine. Mula sa matinding init ng panahon, ayon kay Senator President Umaga. Tower sa Makati. Resulting mga pagulang po ang inaasahan po natin sa bandang hapon na gabi. Ayun po mga kababayan. So malaking pagkakamali po ng gobyerno po natin kung papasukin po yung ICC sa bansa po natin. So ilang beses na po sinabi ni Mr. President na wala na po silang karapatan pakialaman po tayo sa bansa po natin. So sa akin lang palagay ay magkakaroon po ng malaking gulo kung sakali. Huwag sana po mangyari yon na tayong mga Pilipino ang maglalaban sa bansang Pilipinas. So mga kababayan, ako po ay bumabati muli na magandang umaga po sa ating lahat. At hanggang dito na lang po yung video po natin at maraming salamat po sa mga nanonood at pumapalo po at mga sumusubscribe sa ating YouTube channel po. So bye guys.